Amber POV. Marahang inilapag ni Amber ang dala-dala niyang bungkos ng bulaklak sa ibabaw ng marmol na punto ni Grandma Imelda. Sa loob ng halos mahigit isang buwan, mula nang pumanaw ang matanda, hindi niya alam kung ilang beses na siyang dumadalaw doon. That place is her only place of solace. Magulo pa rin kasi sa mansyon. Mainit pa rin ang dugo ni Fernan sa kanya. At si Sebastian, malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya. Pero maganda ang pakikitungo ni Ma'am Divina sa kanya paminsan-minsan kapag hindi nito kasama si Fernan. Maging sa Estelita, mabait din sa kanya. Personal pa rin siyang tinutulungan ng matandang dalaga sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakakasili pa rin siya ng mamunting kabutihan sa mga kasama niya sa loob ng mansyon. Pero minsan, masyado pa rin siyang nasasakal sa mansyon, kaya kailangan niyang lumayo rito kahit sandali. Kaya siya laging pumupunta sa punto ni Grandma Imelda. Gusto niya magsumbong sa matanda, kahit na alam niyang wala naman siya makukuhang sagot mula rito. Baka yun talagang kailangan niya. A chance for her to speak her mind. Limitado pa rin kasi ang kanyang galaw sa mansyon. At madalas, he spends her days alone in her room. At kahit na gusto niya sanang kasama si Estelita sa buong maghapon para may makausap siya, hindi rin pwede. Ang matandang dalaga pa rin ang in charge sa pagpapatakbo ng sambahayan. Aalis na sana si Amber at ipagpapatuloy ang buhay niya. Total naman, wala na si Grandma Imelda. Kung tutuusin, tapos na ang kontrata niya kay Sebastian. Maaari na silang maghiwalay ng landas, gaya ng nauna nilang usapan. Pero iba na ngayon. Mas kakaiba kaysa sa kung paano sila nagsimula. At kahit na gano'n ang pakikitungo sa kanya ni Sebastian ngayon, hindi niya may tatanggiang katotohanang mahal pa rin niyang asawa. At determinado siyang huwag sumuko rito. Sa kanila, isa pa buntis siya. Kung susuko na siya ngayon, paano ng baby niya? She's jobless now. Nagpa siya ang pamilya Chen na isara ang pastel pansamantala hanggang sa ganap na gumaling si Bianca. Lahat ng empleyado ay pinaalis na, kasama siya. At kahit na may ipon naman siya kahit paano, hindi siya sigurado kung hanggang kailan yun magtatagal, lalo pa ngayon na nasa ibang bansa siya. Iyan ang ilan sa mga bagay na kailangan niyang harapin araw-araw sa mga nakaraang linggo. At sa totoo lang, pagod na siya. Pagod na maging sa ikot na yon ay tila hindi matatapos. Kaya naman doon na lamang sa punto ni Grandma Imelda siya nakakahanap ng kapayapaan. Doon ay nasasabi niyang kanyang isip na walang takot na mapagkakamalan. Doon siya maaaring maging kung sino siya. Mahina, problemado, nasasaktan, malayong malayo sa pinapakita niya tuwing kaharap niya kung sino man sa mansyon. Nakausap na niya sa Attorney George Schmidt, ang legal counsel at executor ng mana ni Grandma Imelda. Itinaas na niya ang kanyang hangarin na tanggihan ng anumang mana sa kanya ng matandang babae. Pero sabi ng abogado, bibigyan pa rin siya nito ng panahon para pag-isipan to. Napabuntong hininga si Amber at marahang hinaplos ang impis pa niyang tiyan. Grandma, please tell God to keep my baby healthy. Bulong niya bago malungkot na ngumiti. Alam niya kung hindi dahil sa baby niya, matagal na siyang sumuko. Young lady, it's time. Ani Timothy, ang isa sa mga driver sa mansyon. Pamangkin to ni Estelita kaya naman kampante siya nakasama ito. Tipid siyang ngumiti at tumango. Saglit siyang nagdasal ng tahimik bago naglakad pabalik sa kotseng naghihintay sa kanya. Bumalik sa lugar kung saan siya ay puno ng kalungkutan at walang katapusan ng mansyon. Dahan-dahang umiinom ng brandy si Sebastian sa crystal glass na hawak niya. Nakatayo siya sa tabi ng salamin na dingding ng kanyang opisina at pinagmamasdan ang napakagandang tanawin ng Sin City. Naaalala pa rin niya ang unang pagkakataon na tumayo siya rito. Dinala siya rito ng kanyang lolo noong siya'y 5 taong gulang pa lamang at sinabihan siyang hintayin ang magic lights na bumukas. Ginawa niya ang sinabi ng kanyang lolo at unti-unti na nagdingning ang kanyang mga mata sa pagkamangha nang mabuhay ang magic light sa lungsod. Ang magic light ay parang alitap-tap, sumasayaw laban sa dilim ng gabi. Naalala niya kung gaano siya kasaya noong gabing yon dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon. Tinanong pa niyang kanyang lolo kung maaari siyang bilhan ng ilan sa mga mahihiwagang ilaw na yon para sa kanyang silid.
Natawa ang kanyang lolo sa kanyang kahilingan at sinabing kapag siya ay lumaki, magkakaroon din siya ng pagkakataon na magkaroon ng magic light na yon. At ako nang bahala kung paano ito makikita sa buong lungsod. He forced a smile. Because now that he is there all grown up, the magic lights had already lost their wonder. Alam na niya ngayon na walang magic ang mga ilaw. Ang mga ito ay may ilaw lamang na ginagamit upang makaakit sa mga bisita at mga customer. Ang mga ilaw ay para lamang sa negosyo. Nothing special. Ang ibang tao ay pumapas lang para lang magkaroon ng pagkakataon na mapunta sa kinaroroonan niya. Pero kung kailangan niyang pumili, mas gusto niya sa ibang lugar malayo dito. Muling lumagok ng alak si Sebastian. Sa nakalipas na mga linggo mula nung pumanaw ang kanyang lola, ang alak ang palagi niyang kaibigan. Naging madali para sa kanyang ilang gabi. Sometimes, they were harsh reminding him of his shortcomings, failures and regrets. Kaya bumaling siya sa alak bilang kanlungan upang ang mailap na pagtulog ay dumating at mapagaan ng kanyang mga pasanin. Kung hanggang kailan siya ganon, hindi niya alam. Ang alam lang niya ay naguguluhan at nasasaktan pa rin siya. Sobrang namiss na niya ang kanyang lola at ilang linggo pa lang sila magkasama ng kanyang daddy sa trabaho nang sila lang dalawa. Pakiramdam niya, nasasakal na siya. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng opisina. Sir, the plane will be ready in 2 hours. Ang daddy mo at si Miss Hannah ay nagpahiwatig na sasama rin. Balita sa kanya ni Trayton. Nagbugas siya ng hininga bago pumihit paharap dito. Thank you. Aniya, bago muling nagsali ng brandy sa baso niya. Anything else? Untag niya sa assistant maya-maya. Bumisita na ulit si Miss Amber sa musileo ng lola mo ngayon, sir. Natigilan siya. That's 3 days in a row this week. Tumangulang si Trayton. Nararamdaman niya na gusto niya magsalita ng higit pa sa nararapat, pero pinipigilan niya kanyang sarili. Ilang linggo na rin niyang pinapasundan ang ginagawa ni Amber dahil kahit na sabihin pa niyang hindi pa rin siya handang kausapin ng asawa tungkol sa nagawa nito, hindi ibig sabihin na wala siyang pakaalam rito. Sa katunayan, kahit na anong ginawa nito, hindi niya mapigilan ng sarili na alagaan ng asawa. Mahal pa rin niya si Amber kahit na ano pang nagawa nito. Alam niyang parang baliw, pero hindi niya mapigilan. Tumibok pa rin ang puso niya para rito. Sir, kung pwede lang. Untag ni Trayton sa kanya maya-maya. Nag-angat siya ng tingin sa kausap. Hindi mo ba naisip na oras na para mag-usap kayo ni Miss Amber? Hinihintay ka niya, sir. Araw-araw. May kung anong kumirot sa puso niya sa sinabi ni Trayton. At alam niyang may kasamang takot ang panghihinayang. Mga bagay na ayaw pa rin niyang harapin hanggang ngayon. Huminga siya na malalim at inilagay ang baso ng brandy sa mesa. Tumawag ka sa mansyon at ipahanda ka istilitang ilan sa aking mga damit na kakailanganin ko sa biyahe. Sabihin mo sa kanya na dahin ng aking bagahe dito sa loob ng kalahating oras. Utos niya sa assistant. Sandali siyang pinakatitigan ni Trayton bago to tumalima sa inutos niya. Nang mapag-isa siya, mabilis niyang pinulot ang kanyang cellphone sa lamesa. Marahan siyang napangiti nang makita ang larawan ni Amber sa kanyang wallpaper. Gaano man siya kagalit rito, hindi siya makapaghanap ng lakas para baguhin ang kanyang wallpaper. Alam niya sa kanyang puso, mas magagalit lang siya sa sarili niya kapag ginawa niya yon. Mukhang tama nga si Trayton. Siguro oras na para mag-usap sila ng asawa. Mabilis niyang dinayal ang numero ni Amber at excited na hinintay niyang sagutin ang tawag. Hello, Sebastian? Sagot nito sa nanginginig na boses. Umiiyak pa rin ba to? Nasasaktan pa rin ba to tulad niya? Yes, Amber. It's me. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo. Nalilipad ako sa Geneva ngayong gabi para ayusin ang ilang bagay. 1 linggo ako mawawala. Let's talk pagbalik ko, okay? Okay. Take care. I'll just be here. I will wait. Ani Amber sa pinasiglang tinig. I love you, Sebastian. Bulong pa nito. Pinisil niyang kanyang kamao at nilabanan ang bugso ng damdamin na sabihin ditong tunay niyang nararamdaman. Sa halip, mabilis niyang inend ang tawag at uminom ng isa pang baso ng brandy.
Amber POV. I'll be home tonight. See you. Nakagat ni Amber ang pang-ibabang labi nang bumaha sa puso niyang masayang pakiramdam. Ilang beses na niyang binasang mensahe ni Sebastian mula kaninang umaga. Uuwi na si Sebastian at sinabi nito sa kanya, siguro umpisa na tagang pagkakaayos nila. Sa nakaraang linggo na walang asawa, medyo naging mas madali ang buhay niya. Since wala din si Fernan sa mansyon, mas nalalapitan at nakakausap siya ngayon ni Ma'am Divina. Her mother-in-law had apologized to her in Fernan and Sebastian's behalf. Humiling ito na mas malawak na pangunawa sa kanya. Sinabi rin nito na hindi ito naniniwala sa pinapalabas ng anonymous sender ng pictures. Sinabi ni Ma'am Divina na nagtitiwala ito sa kanya at hindi niya dapat pahintulutan ang mga malisosyong larawan na wakasan ang kasal nila ng anak nito. Tahimik lang siyang sumang-ayon sa sinabi ng ginang. Kahit naman kasi hindi nito sabihin yun sa kanya, ganun pa rin ang gagawin niya. Hindi niya kayang isuko si Sebastian. Mahal niya ito. At kahit na ano pang mangyari sa kanila sa nakalipas na ilang linggo, masakit man o hindi kaaya-aya, handa siyang kalimutan lahat ng yon para sa isang pagkakataon na magkaroon ng magandang kinabukasan kasama nito ang kanilang sanggol. Marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Her baby is almost close to 12 weeks at plano niyang sabihin kay Sebastian ang tungkol sa kalagayan niya matapos sila mag-usap mamayang gabi pagbalik nito. Malalaman nitong tungkol sa'yo. Excited ka na ba? Magiging masaya din to tulad ko. Hindi na ako mapaghintay na makita ka, baby. Aniya, habang nangingilid ang luha. Now more than ever, she's glad na hindi siya sumuko sa kasal nila ni Sebastian. Totoo nga ang sinabi ng mama niya noon na may gantimpala ang mga hindi sumusuko. Hindi niya alam kung ano magiging resulta ng pag-uusap nila ng asawa mamaya. Ngunit si Sebastian mismo ang pumayag na mag-usap sila. At sapat na yon para sa kanyang pag-asa na sa kalaunan, makakabawi sila at magpatuloy sa kanilang buhay. Few weeks ago, suntok sa buwan niyang maituturing na bigyan siya ni Sebastian ng gaanong pagkakataon. Pero ngayong ilang oras na lang ang layo nito rito, hindi niya napigilan ng kasiyahang kailangan niyang basahin niyang paulit-ulit ang text message nito. Maya-maya pa, nakarinig si Amber ng katok sa pinto ng kanyang kwarto. Lunch is ready, young lady. Ani Estelita at bahagya pang sumilip sa pinto. Ngumiti siya sa matandang dalaga. I will be there in a few minutes. Aniya, bago tuluyang tumayo mula sa reading book, malapit sa malaking bintana. She had been reading a novel since she woke up this morning. Mabilis siya nag-ayos at dinaluhan si Ma'am Divina sa dining room. Divina was all smiles when she saw her. Ilang sandali pa, nagsimula na silang kumain. And just like the past days, masaya silang nag-usap ng ginang tungkol sa maraming bagay. At pagkatapos ng ilang sandali na magkulong sa sariling kwarto, ang pagkakaroon ng magandang pagtawa at malusog na makikipag-usap sa isang taong pinapahalagahan niya ay talagang nagpaginhawa sa kanya. Kasabay niyang kumakain ng ginang nito mga nakaraang araw. Ibang-iba sa mga pagkain na kinailangan niyang ubusin mag-isa sa kanyang silid dito mga nakaraang linggo. And she's looking forward to have more meals together with other people after talking to Sebastian tonight. She's hopeful that things will change after she talked to Sebastian. She just knew it would. Alam mo na ba na uuwi sila mamayang gabi? Tanong ni Ma'am Divina sa kanya maya-maya. Marahan siyang tumango. Yes po, Sebastian told me. Natigilan si Ma'am Divina at napamaang. Nag-uusap na ulit kayong dalawa? Nahihiya siyang ngumiti. Hindi pa niya nasasabi sa biyanan ang tungkol sa huling pag-uusap nila ng asawa. He texted me this morning. Mag-uusap daw kami pagbalik nito. Nagdingning ang mga mata ng ginang. Masaya nitong inabot ang kamay niya. Oh Amber, sobrang saya ko para sa'yo. Alam ko magiging maayos kayong dalawa. Marahan niyang pinisil ang kamay ni Ma'am Divina. Mahal ko po si Sebastian kahit anong mangyari. Hindi ako pwedeng sumuko sa anak niyo na ganong kadali. Tumango-tango ang ginang at pinigil ang luha. Nakita kong paghihirap mo, Amber. Kung ako sa'yo, umalis na ako.
And I'm so sorry for not be there for you for the past weeks. Nalulungkot pa rin si Fernan sa pagpanaw ng kanyang ina at umiling ito. Ngunit natutuwa ko ng aking anak na pasaway ay nagsimula ng ayusin ang inyong relasyon. Alam ko mahirap mahalin ng anak ko, pero salamat sa hindi mo pagsuko sa anak ko, Amber. Binigyan lang niya ang ginang na nakasiguradong ngiti. Alam niya, nakukonsensya si Ma'am Divina, kaya naman paulit-ulit o nagsisisi sa mga pagkakamali ng asawa nito kay Sebastian. At ang problema ng pagkakasala, ito ay nagiging panghihinayang at kuminsan kailangan mo nalang matutunang mamuhay kasama to sa buong buhay mo. Bibisitahin ko po si Lola Imelda mamayang hapon. Deklara niya na bahagyang kumalma si Ma'am Divina. Really? Okay, I'll order carnations. She'll love those. Masiglang sabi nito bago tinawag si Estelita at inutosang kuhanin ang telepono. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga mata ng ginang habang kausap nito ang Flory sa telepono. Lihim siyang napangiti. Talagang nagbabago ng paligid ng mansyon at umaasa siya na ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Makalipas ang mahabang oras, kinakabahan si Amber habang pabalik-balik ng lakad sa loob ng kanyang silid. Mga ilang minuto pasado 9:00 ng gabi, pero wala pa si Sebastian sa bahay. Ayaw naman niyang kulitin to sa text dahil baka ma-imbyar na naman to sa kanya. Gayong hindi pa naman sila maayos sa dalawa. Kaya nagkakasya na siya sa pagpaparoot pa rito sa loob ng kwarto niya habang natetensyon na mag-isa. Nakashower na siya, nainom na rin niya ang vitamins sa bigay ni Doc Angel. Ilang beses na niyang inulit-ulit sa kanyang isip ang magiging paliwanag niya. Sa madaling salita, handa na siya makipag-usap kay Sebastian. Kaya lang, ayaw pa rin niyang mawala ng kaba sa puso niya. Hindi niya kasi alam kung ano magiging reaksyon ni Sebastian sa mga sasabihin niya. Kilala niyang asawa, pinakikinggan lang nito ang mga bagay na gusto nitong pakinggan. Isang malaking walk-in consumption ng asawa niya, sa totoo lang. Pero ano magagawa niya? Mahal niya to. Despite of and in spite of. Period. Nang mapagod si Amber sa kakalakad, nagpa siya siyang kunin ang nobela na binabasa niya at humiga sa kanyang kama. Kailangan niya ng distractions habang hinihintay si Sebastian dahil kung hindi, baka mapaanak na siya sa nervyos. And so she focused on reading. Subalit nakakailang minuto pa lang siya nagbabasa nang maramdaman niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang iwaksi ang pagkaantok sa loob ng ilang minuto pero nakatulog siya sa huli. Paggising ni Amber kinabukasan, mahina pa ang buhos ng ilaw sa bintana. Dali-dali siyang bumangon sa kanyang kama at mabilis na nag-ayos. Nagmumura siya sa ilalim ng kanyang hininga habang sinusuot niya ang kanyang roba. Hindi lang siya nagkaroon ng distraction last. Lubusan niyang pinalampas ang pagkakataong makausap si Sebastian. Once she's decent enough, she stormed out of her room and walked towards Sebastian's room, located at the other side of the hall. Gusto niya sanang hintayin na lang na magising to, kaya lang gusto niya makasiguro na nakauwi ang asawa kagabi. Kailangan niyang malaman man lang na nakauwi to ng ligtas kagabi. Napapawi nito ang kahit ilan sa makatanungan sa kanyang isipan. Malapit na siya sa pinto ng kwarto ni Sebastian nang bigla yung umingit pabukas. Pero imbis na Sebastian ang lumabas dito, nakita nang naglakad palabas si Hannah. Walang suot kundi kumot sa katawan. Kahit isang baliw ay madaling maisip kung ano nangyari kagabi sa pagitan ni Hannah at ng kanyang asawa. Kaya naman agad siyang namanhid. Pakiramdam ni Amber ay agad nawala ng hangin ng paligid. May kung ano ring dumaklot sa kanyang puso at pinigayo ng sobrang higpit. Si Sebastian ay nakipagsalo sa ibang babae. Tungkol ba roon ang pag-uusapan nila sana kagabi at hindi ang sa kanila? Amber, I am sorry. Ani Hannah, namumutla at bahagyang nanginginig. Kinuyom ni Amber ang kanyang kamao habang bumabalot sa kanya ang matinding galit. Sorry? Panunuyan niyang inulit sa sinabi nito. Nakipagsalo ka sa asawa ko, Hannah. At hindi nakukuha sa sorry. Singhal niya bago to sinampal.
Biglang bumukas ang pinto ng silid na Fernan at Ma'am Divina. Nagsiakyatan na rin ang ibang katulong maging si Estelita. At kahit na gusto niyang umiyak o kaya magsumbong, hindi niya magawa. Nakatayo lang siya habang nakatingin kay Hannah na nagpalipas ng gabi kasamang kanyang asawa. Nanginginig si Amber sa pagkalito, sa sakit at sa galit. Nagbabadyang tumulo ang luha niya, subalit mariin niya yung pinigil. Hindi na siya iiyak. Tama na ang lahat ng kanyang nailuha. Mabilis na nagpasya si Amber. Aalis na ako.